Dominant Protector. Credit to the author. 271 hanggang 3H. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ayoko. Sinabi ni Terence habang hawak niya ang kanyang mga kamao, ito na ang kanyang huling misyon at magiging malaya siya hanggat natapos niya ito. Makakaya niyang manatili, mabubuhay sa lungsod na ito kasama ang babaeng mahal niya. Walang ibang sinabi si Josephine, sinasabi lang niya ang kanyang isip. Ayaw niyang maging katulad ni Jarlene, kaya naman patuloy niyang kinukumpirma ang intensyon ni Terence. Gusto niyang makasigurado. Dahil hindi na niya magawang ilabas ang sarili. Medyo nabahala si Amara bakit napakaraming kaso pagkatapos niyang kunin ang kriminal na pulis. Una ay ang Henry na ibinalik ni Terence, akala niya ay makakapagpapahinga siya ng ilang araw kapag ang isang psycho-murderer ay nabaliw habang ginagamot sa ospital, binugbog ang bantay doon at tumakas sa mga lansangan. Ang mamamatay tao na ito ay nadala sa ospital dati nang may malubhang pinsala, mga pinsalang dulot ni Amara. Alam na alam niya kung gaano siya kawalang awa kapag binubugbog niya ang lalaki, at alam din niya na ang mga taong tulad to ay ang mga taong pinakahinamak niya. Ang pagpatay sa isang buong pamilya kasama ang kanilang 3 taong gulang na batang lalaki. Ang kanyang mga paraan ng pagpatay ay napakasama rin, ginawa niya ang pagpatay sa pamamagitan ng paglalagay ng bata sa washing machine. Walang dahilan si Amara para pigilin ang mga taong ganyan. Lumaban ang lalaki nang mahuli nila siya at malugod niyang pinadalhan siya ng sunod-sunod na sipa at suntok doon, at pagkatapos, agad siyang na-hospital. Nakatakdang parusahan ng kamatayan ang lalaki nang makarating pa rin siya sa courtroom, ngunit hindi karapat-dapat ang lalaki sa malinis at walang sakit na kamatayan. Dahil doon, pinanganib ni Amara ang parusa para bugbugin ang pumatay. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang lalaki ay napakabagsik na mamamatay tao. Para sa sinumang magsalita para sa kanya, siya ay kinasusuklaman ng publiko, at ang mga awtoridad ay walang gaanong ginawa kay Amara. Nagsalita rin si Harold para sa kanya, at ang lahat ay sumabog. Ngunit ang psycho-murderer na iyon ay nakalaya na ngayon pagkatapos ng 1 linggong pagkaka-ospital. Ang lalaki ay dapat na nakarete sa loob ng 1 buwan. Nagdilim ang mukha ni Amara nang marinig ang ulat ng kanyang nasasakupan ng isa pang nakatakas ay lalong makakasira sa kanyang reputasyon. Pagkatapos ng lahat, walang ganito ang nangyari noong si Harold ang namumuno, habang ang mga bagay ay patuloy na nagkakagulo sa ilalim ng pangangasiwa ni Amara. Natural lang na maasar si Amara. At kailangan lang siyang tawagan ni Terence para sa ilang negosyo sa plaka ng sasakyan kapag siya ay abala. Halos sumigaw siya at binabaan siya ng tawag. Nagayos na ang pulisya ng trapiko, makikita nila ang psycho-murderer sa sandaling lumitaw ito. Ang ikinagulat niya, gayunpaman, ay ang katotohanang walang nakakita sa lalaki pagkatapos ng kanyang pagtakas. Hindi iyon dapat mangyari kapag naisip ito ng lohikal. Ang hitsura ng psycho-murderer ay ang hitsura ng isang lalaking nakabenda sa damit pang ospital. Kailangang may nakakita sa kanya. Ayaw na niyang abalahin pa si Harold, at nagpa siya na tanggapin ang panggigipit at ipagpatuloy ang paghahanap sa pumatay ng buong puwersa. Nagring ang telepono, at mabilis itong kinuha ni Amara. Ako si Amara. Captain Song, Wayne dito. May problema tayo. Ang boses ni Wayne ay narinig mula sa kabilang dulo. Ano? Nanikip ang puso ni Amara, siya ay abala ng husto. Hindi nakalabas ng ospital si Greggy, nasa loob pa rin siya. Mabilis na sabi ni Wayne. Muli niyang inatake si Benjo. Papatayin niya sana siya nang pumasok ang isang nurse sa silid ng ospital ni Benjo. Ginamit ni Greggy ang nurse na iyon bilang bihag ngayon at humihingi siya ng helicopter sa pulisya. Inilabas ni Wayne ang lahat ng iyon sa isang hininga. Si Greggy ang psycho-murderer, at si Benjo ay isa sa kanyang mga biktima. Sinaksak siya ni Greggy sa dibdib, ngunit ang puso ni Benjo ay medyo nasa posisyon. Nakaligtas siya matapos ipadala sa ospital para sa emerhensyang paggamot. Ngunit bumalik si Greggy para sa kanya kahit noon pa man. Anong klaseng galit ang posibleng mayroon siya sa lalaki? Ilang beses nang nilapitan ni Amara si Benjo, tinanong siya kung ano ang kasaysayan niya sa Greggy, ngunit hindi nagtagumpay.
Itinanggi lamang ng lalaki na kilala niya ang mamamatay tao at umiwas sa anumang karagdagang pagtatanong sa pamamagitan ng alinman sa pagsasabi na siya ay pagod o na ang kanyang puso ay nasasaktan. Walang magawa si Amara tungkol doon at nagpa siya na magtanong siya ng mga detalye pagkatapos gumaling si Benjo. Isang bagay ang sigurado, gayunpaman may itinatago ang lalaki. Si Greggy ay hindi nagbibigay ng anumang mga sagot, alinman ang ginawa lang niya ay inulit kung paano niya pinatay ang bata gamit ang washing machine na naglalarawan din sa proseso kung saan niya ginahasa at pinatay ang asawa ni Benjo. Kahit na ang mga karanasang kriminal na pulis ay naramdaman ang kanilang balahibo sa paglalarawan ni Greggy. Mula sa mga testimonya ni Benjo at Greggy, ang dalawa ay tila ganap na walang kaugnayang mga individual. Si Greggy ay tila pumatay lamang para sa kanyang mga psychotic tendencies, habang si Benjo ay hindi pa kilala si Greggy sa unang lugar, lalo pa may masamang dugo sa kanya. Ang pagbabalik ni Greggy sa silid ni Benjo upang tapusin ang trabaho, gayunpaman, ay nagpapahiwatig na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Si Wayne ang kapitan ng CP1 na inatas ang hanapin si Greggy. Siya ang unang dumating sa pinangyarihan ng mangyari ang mga pangyayari sa ospital. Mabilis niyang iniulat ang sitwasyon kay Amara habang inaayos niya ang mga eksperto na makipag-ayos sa Greggy. Pupunta ako dyan kaagad. Ibinaba ni Amara ang telepono at nagtungo kaagad sa ospital kaya hindi nila mahanap ang mamamatay tao. Matagal na itong nasa ospital. Mayroong lang maliit na bilang ng mga tao na umaangkop sa kanyang paglalarawan sa ospital na ipinaliwanag kung bakit walang mga saksi. Nakaupo si Terence sa tabi ni Josephine sa hospital bed nang pumasok si Willa sa kwarto. May masamang nangyari. Lahat ng apat na tao ay tumingin kay Willa, nagtataka kung ano ang sinasabi niya. Nabalitaan ko na ang isang psycho-murderer ay na-hostage ng isang nurse sa ospital na ito. Napapaligiran ng mga pulis ang silid ng ospital, ito ay nasa dulo lamang ng pasilyo sa ating palapag. Ako ay dumating upang ipaalam sa inyo kaagad. Sabi ni Willa, humihingal. Psycho-murderer. Tumigil si Terence. Bakit siya nasa ospital? Sino ang nakakaalam? Umiling si Willa. Salamat sa Diyos at hindi siya pumunta sa aming silid. 272. Haha. Tumawa si Terence sa loob-loob. Totoo, buti na lang at hindi niya pinili ang kwartong kinaroroonan nila dahil papatayin siya ni Terence nang walang pag-aalinlangan kasama si Josephine sa agarang panganib. Dapat ba nating tingnan ito, boss? Medyo na-curious si Jacob. Hindi ito isang pagkakataon na makukuha mo araw-araw. Oo naman. Walang pakialam si Terence. Lumingon siya kay Josephine. Pupunta ka. Si Josephine ay parehong natakot at nakikiusyoso. Aalis ka pa ba dyan? Hindi ito inaasahan ni Willa. Tumakbo siya pabalik para balaan silang huwag na ring lumabas. Nandyan ang mga pulis, dapat okay tayo. Sabi ni Jacob habang naglalakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito upang makita ang hallway na puno ng mga tao, ang iba sa kanila ay mga pasyente at ang iba ay mga staff ng ospital. Inihiwalay ng mga pulis ang kanilang bahagi ng pasilyo upang pigilan ang mga nanunood na makalapit din. Si Amara ay pinupuno ni Wayne habang papunta sila sa eksena. Ang na-hostage na nurse ay si Francine, 20 taong gulang, katatapos lang. Pinapalitan niya ang gamot ni Benjo nang kumilos si Greggy kay Benjo. Kinuha si Francine na hostage habang nandoon siya. Iniulat ni Wayne. Ano? Francine. Kalalabas lang ni Terence sa kwarto. Nasa harapan niya ang dalawa nang banggitin ni Wayne ang pangalan ni Francine. Terence. Bakit ka nandito? Huminto si Amara mula sa pagkakita kay Terence. Ang pag-aalala ni Terence para kay Francine ay medyo nakaapekto kay Josephine, ngunit wala siyang sinabi tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ay nakaramdam ng paninikip ng kanyang puso nang marinig na si Francine ang na-hostage. Medyo masama pa rin ang loob niya sa kanya, ngunit ang hindi maikikailan na katotohanan dito ay naging magkaibigan na ang dalawa pagkatapos ng kanilang oras sa isa't isa. At the end of the day, si Francine na nagkakaproblema ng ganito ay nag-aalala pa rin sa kanya. Hindi sinagot ni Terence ang tanong, sa halip ay tumingin siya kay Wayne. Bro, sabi mo si Francine ang hostage. Bakit, kilala mo siya? Medyo pamilyar si Wayne kay Terence sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, itinaboy niya siya pauwi kasama ang piting na iyon. Oo, kaibigan ko.
Tumango si Terence. Pupunta ako para tingnan. Sumimangot si Amara ngunit hindi nagsalita. Si Terence ay magaling, at least sapat na para maging bodyguard. Maaaring may ilang pagkakataon na maibalik ito kung kilala niya ang hostage. Alam ni Greggy kung sino siya, pagkatapos ng lahat, at magiging alerto siya kung si Amara ang papasok sa eksena. Ngunit walang mas malakas kaysa sa kanya sa koponan maliban kay Harold. Ang pagkakaroon ni Terence sa Greggy ay maaaring ang pinakamainam na pagpipilian dito. Bagamat ayaw ni Amara na tumulong si Terence, naroon ang pag-aalala na wala siyang sapat na kakayahan, at ang katotohanan na ang muling pagtulong sa kanya ng bastard ay gagawin lamang siyang madaling kapitan sa mas kakaibang mga kahilingan sa hinaharap. Huwag mo akong bigyan ng kalokohan na iyon. Sabi ni Greggy habang nakatingin sa expert na nasa harapan niya. Bigyan mo ako ng 500,000 na pera at isang helicopter na may punong tangke, papatayin ko ang babaeng ito kung hindi mo gagawin. Dinila ni Greggy ang kanyang mga labi habang ang marahas na tingin ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang talam na hawak niya sa leeg ni Francine ay mahigpit na nakahawak at medyo bumabao na sa kanyang laman. Ang eksperto, sa kabilang banda, ay pinagpapawisan. Ang lalaking ito ay talagang walang intensyon na marinig siya, at patuloy na naglalarawan kung paano niya pinaikot-ikot ang isang 3 taong gulang na bata hanggang sa mamatay sa isang washing machine. Fine, promise ko sa'yo. Narinig ang boses ni Amara. Ngunit kailangan mong tiyakin na ang bihag ay ligtas. Wala nang ibang pagpipilian si Amara, kailangan niyang tiyakin na ligtas ang bihag. Ang kanyang pananagutan para sa anumang pinsala sa batang babae ay magiging napakalaki bilang kapitan ng kriminal na pulisya. Siya ay kasalukuyang kapalit na kapitan, ngunit maaaring hindi niya isipin ang tungkol sa pag-promote kung ang mga bagay ay mapupunta sa timog ngayon. Baka ma-demote pa siya. Lumayo ka. Nanlaki ang mata ni Greggy nang makita si Amara. Medyo natakot siya sa babaeng ito. Hindi niya siya madadala sa lahat, at ang pagpapalapit sa kanya ay maglalagay sa kanya sa isang napakadelikadong lugar. Sige, lalayo na ako. Sumimangot si Amara. Binalak niyang isara ang distansya nang hindi napapansin para suntukin siya kapag malapit na siya, ngunit mukhang matalino si Greggy para maunawaan ang mga kakayahan ni Amara. Hindi siya nakikipagsapalaran sa kanya. Ibaba ng mga tauhan mo ang kanilang mga baril at iurong. Utos ni Greggy. Sige, ibaba niyo lahat ang baril niyo. Kumaway si Amara sa mga lalaking nasa likod niya. Ang kanilang prioridad dito ay ang kaligtasan ng hostage. Hindi sila makakabaril maliban kung mayroon silang malinaw na putok upang agad na maalis ang Greggy. Ikuha mo ako ng pagkain, nagugutom na ako. Sabi ni Greggy. Huwag mo nang isipin na lasonin ang pagkain, ipapatest ko muna itong babaeng ito. Tumawag ka at padalhan ako ng kantin ng ospital ng pagkain ngayon din. Sige. Tumango si Amara habang nagplano ang kanyang ulo. Natuwa siya nang marinig si Greggy na humihingi ng pagkain dahil malalaman niya ito, ngunit matalino ang lalaki kahit na sinabihan siyang ihatid ng kantin ang pagkain. Napakahirap na gawin ang anumang bagay sa pagkain sa window ng oras na iyon. Don't mind me, barilin mo. Sinaksak niya ang pasyente, malalagay sa panganib kapag hindi natin siya ginagamot. Biglang tumawag si Francine. Noon lang naalala ni Amara na may benjo pa sa kwarto. Namutla ang mukha niya, masyado siyang abala sa Greggy kaya nakalimutan niya. Fuck. You dumb bitch, you want to die. Gagahasain kita at puputulan ang laman mo. Hindi inaasahan ni Greggy na talagang sasalungat sa kanya ang nurse na ito. Idiniin niya ang kutsilyo sa leeg ni Francine at tumulo ang dugo. Calm down. Nakalimutan mo na ba yung terms mo? Tumawag si Amara. Talagang isang magandang pagkakataon para sa kanyang mga tauhan na ma-headshot si Greggy kanina, ngunit hindi iyon pinanggahesan ni Amara. Hindi siya maaaring kumuha ng anumang pagkakataon. Huwag mo akong takutin. Napahawang ang mga labi ni Greggy sa panghahamak. Sa sandaling iyon dumating ang mga pagkain mula sa kantin. Ang batang empleyado na may dalang tray ay nanlamig nang makita ang eksena at tumalikod upang tumakbo pagkatapos ng pagkabigla. 273. Sabihin mo sa kanya na pumasok na may dalang pagkain. Utos ni Greggy. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na matanggap ang pagkain ng mag-isa, wala siyang matitirang braso. Hindi ako pupunta. Kunin ang iba.
Ang empleyado ay malinaw na isang batang usbong na bagong pasok sa lipunan, hindi siya nasangkapan sa ganitong eksena. Napahigit siya sa kanyang puwet pagkatapos ng tahol ni Greggy, halos hayaang mahulog ang pagkain sa sahig kung hindi dahil sa opisyal na nakahuli sa kanya. Medyo hindi nakaimik si Greggy bakit napakaduwag ng lalaking ito. Wala man lang siyang ginawa. Bilasan mo, sabihin mo bilasan mo. Nagugutom na ako. Tumahol si Greggy. Hindi ako pupunta, mas gusto kong mamatay. Ang mga mata ng empleyado ay puno ng takot habang umiiling siya. Isang maliit na puddle ng basa ang nagsimulang mabuo sa ilalim niya. Ang opisyal na nasa tabi niya ay hindi na makayanan ang paningin na aasar na lang ng ganoon. Nakasimangot siyang lumingon kay Greggy. Siguro makukuha kita ng pagkain. Huwag kang mag-alala, hindi ako armado, ilalabas ko ang baril ko sa harap mo. Hindi. Ikaw. Kilala ba kita? Who knows if you'd attack me? Si Greggy ay hindi tulala, ang pagpapalapit sa kanya ng mga pulis ay mapipilitin lamang siya sa isang sulok. Pakiramdam ni Amara ay walang magawa. You saw it yourself, hindi niya kayang gawin yun. Hindi naman natin siya mapipilit, diba? Baka kaya ko. Ikaw. Siyempre hindi. Sinundan iyon ni Greggy ng isang mungkahi. Sige, ipahatid sa akin ng isang tao mula sa karamihan. Ang mga salitang iyon ay nagudyok sa mga nanonood na magsimulang umatras kaagad, walang gustong magkaroon ng ganoong trabaho. Sila ay nasiyahan sa panonood lamang, ngunit nakikisali. Walang gustong gumawa ng isang bagay na kasing delikado niyan, ang panganib ay napakataas. Hindi masyadong masaya si Amara sa reaksyon ng karamihan. Ang mga taong ito ay hindi umuuro kapag sinabihan sila, ngunit narito sila, tumatakbo na parang mga kuneho kapag nasasangkot sila sa panganib. Wala talaga siyang magagawa tungkol doon, bagaman panloob na reklamo lang iyon. Lumingon si Amara upang makita si Terence sa hindi kalayuan, at may naisip na plano. Medyo kinasusuklaman niya si Terence, ngunit kailangan niyang aminin na ang lalaki ay may magandang reflexes. Kahit na siya ay medyo mahina kaysa sa kanya, ang lalaki ay dapat na sapat na mahusay upang harapin ang isang karakter na tulad ni Greggy. Siya ay isang mahusay na kandidato para sa trabaho. Si Greggy, sa kabilang banda, ay ganoon din ang iniisip. Si Terence lang ang nakatayo doon na may pipi sa mukha, nang ang iba ay naghiwa-hiwalay na. Ipinapalagay ni Greggy na ang mga kabataan ay mas matapang at hindi gaanong inisip ito. Yung estudyante dyan, ikuha mo sa akin ang pagkain. Oo, ikaw. Ikaw. Tumigil ka nga sa pagtingin-tingin. Ako. Napangiti si Terence sa isip, ngunit sinigurado na magmukhang nagulat siya habang itinuro ang sarili. Oo. Bilasan mo, stop dilly-dallying. Tumahol si Greggy. Hindi mo ako sasaktan, di ba? Mahinang tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Ayoko. Bilasan mo. Naiinip na sabi ni Greggy. O okay kung ganoon. Nangako ka. Marahan na tumango si Terence. Tuwang-tuwa si Amara, mabilis siyang nakipag-eye contact kay Terence para masiguradong alam niya kung ano ang nangyayari, ngunit mukhang hindi siya nakikita ng lalaki. Si Josephine, sa kabilang banda, ay hindi inaasahan na si Terence ang mapipili ng mamamatay tao. Nagsisimula na siyang magpanik. Hindi niya gustong ilagay ni Terence ang kanyang sarili sa panganib ng ganoon, napakaraming pulis sa paligid, hindi na siya dapat makisali. Hinawakan niya ang kamay ni Terence nang hindi nag-iisip, puno ng pag-aalala ang boses niya habang nagsasalita. Terence, ikaw. Ayos lang. Okay lang ako, remember. Bulong ni Terence. Huminto si Josephine matapos marinig iyon. Totoo, nagpapanik siya ng walang dahilan. Nagawa ng lalaki na talunin kahit ang isang malupit na tao gaya ni Henry nang hindi nasaktan ang sarili nang iligtas siya nito mula sa abandonadong gusaling iyon. Wala talaga siyang dapat ipag-alala. Ang Henry ay hindi man lang banta kay Terence na may baril sa likod ng paaralan, kaya walang dahilan para sa isang kutsilyo na magdulot ng anumang panganib. Pero, ito ay ang pagliligtas mo sa isang dalagang nasa pagkabalisa, tama? Paano kung siya? Magpas siya na bayaran ka ng kanyang katawan. Isa pang alalahanin ang bumangon ng pagliko ng mga pangyayari ay ang maalamat na dalaga sa senaryo ng pagkabalisa.
Si Josephine mismo ay mas nagustuhan si Terence dahil iniligtas siya nito. Paano kung madagdagan si Francine sa drama? Kailangan ba niyang ipaglaban siya? Nagsimulang mahiya si Josephine sa posibilidad. Hindi ko naman siya basta-basta mailigtas, di ba? Hindi inaasahan ni Terence na pupunta si Josephine doon. Kinurot niya ang malambot at bahagyang basang palad niya. Iiwan ko siya kung gayon. Mas mabuting iligtas mo siya. Ang ganda talaga ni Francine at nag-aalala pa rin siya sa pasyenteng kasama niya kapag siya ay isang hostage. Hinangaan pa rin ni Josephine ang babae, nirerespeto niya ang kanyang kabaitan. Titigil na ba kayong dalawa? Magpatuloy pagkatapos kong makuha ang pagkain ko. Si Greggy ay hindi masyadong masaya sa pagromansa ni Terence sa isang babaeng estudyante sa kanyang harapan. Jesus! Let's talk after I get it over with. Naiinis na siya. Ngumiti si Terence. Kay, nahihiyang tumango si Josephine. Mag-ingat ka. Mag-iingat ako kung bibigyan mo ako ng isang mabilis na halik. Ngumisi ng masama si Terence. Ako. Hindi makapaniwala si Josephine ano ang naiisip ng bastard na nasa ganitong sitwasyon. Nagsalita siya pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Pagkatapos mong makabalik ng ligtas. Okay. Hintayin mo ako. Ngumiti si Terence habang binitawan niya ang kamay ni Josephine. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa opisyal na may dalang pagkain at kinuha ito bago tumalikod para maglakad papuntang Greggy. Naiinip, hinailan ni Greggy si Francine pabalik para bigyan ng espasyo si Terence. Pumasok ka at isara ang pinto. Okay. Pumasok si Terence na mukhang natatakot at isinara ang pinto. Makalipas ang 10 segundo ay lumabas siya at mabilis na tumakbo papunta kay Josephine. Bumalik na ako, pwede na ba akong makihalik? Hindi malakas ang boses ni Terence, ngunit narinig ni Amara ang kanyang sinabi ng malakas at malinaw. Hindi siya makapaniwala dito. Inaasahan niya na si Terence ay maaaring mag-alis ng sandata kay Greggy o kahit na mapababa siya kung maaari, ngunit itong Terence. Bumalik ba talaga siya pagkahatid ng pagkain? Ang bilis ba niyang lumabas para lang sa halik ni Josephine? Hindi nikaimik si Amara habang nakaturo kay Terence. Ano bang nangyayari sa'yo? 274. Anong pinag-uusapan niyo? Tiningnan ni Terence si Amara, medyo asar. Ano ba ang problema niya? Mahilig ba siyang sirain ang mga romantikong eksena? Nang importanteng bagay, okay. Isang bagay na mahalaga. Kaya ito ang mahalagang bagay, hindi ang mamamatay tao sa kabilang silid. Hindi makapaniwala si Amara. Ngunit si Terence ay hindi bahagi ng puwersa ng pulisya at talagang wala siyang kontrol sa kung ano ang gusto nitong gawin. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Terence, kaya mo bang seryosohin ang mga bagay-bagay? Seryoso ka lang bang kumuha ng pagkain niya? Hindi ka ba naghanap ng pagkakataong ibaba si Greggy? I did. Jeez, what's wrong with you? Iiwan mo ba ako? Naiinis si Terence, ano ba ang problema niya? Nandoon pa rin si Francine, kaya ganoon ba talaga siya kawalang utak na iisipin niya na ganoon na lamang ang papansin ni Terence sa babae? Ginawa mo. Hindi masyadong naintindihan ni Amara ang ibig sabihin ni Terence. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at nagmamadaling lumabas si Francine. Lumukso siya kay Terence nang makita siya. Ha! Hindi na siya ang malakas at determinadong nurse noong na-hostage. Isa na lang siyang mahinang babae habang niyayakap niya ng mahigpit si Terence. May mga luha pang ang lalabas sa kanyang mga mata. Inuna niya ang kaligtasan ng pasyente kaysa sa kanyang sarili dahil sa kanyang tungkulin bilang isang nurse, kasama ang kanyang likas na pagkahilig sa pagiging hindi makasarili. Ang kasalukuyang babae ay isa lamang normal na babae na nangangailangan ng kanlungan at proteksyon pagkatapos ng pagkabigla, isang balikat na mapagpahingahan, isang taong makapagpapaginhawa sa kanya. Tumingin si Terence kay Josephine na walang magawa, na nakakunot lang ang kanyang mga labi at lumingon sa kabilang direksyon, tahimik. Ano pa ang masasabi niya sa puntong ito, pagkatapos ng lahat? Medyo nagseselos siya, pero kakaligtas lang ni Francine mula sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Totoong kailangan niya ng aliw at aliw. Si Josephine ay hindi isang makasarili na tao, at nagpa siya na magpanggap na lamang siya na hindi niya nakikita ang nangyayari.
Ngunit hindi niya lubos na naunawaan kung paano nailigtas ni Terence si Francine nang ganoon kabilas mahigit 10 segundo lang siya naroroon, at ipinapalagay na nagmamadali siyang lumabas pagkatapos niyang ihatid ang pagkain para sa kanyang halik. Mukhang hindi na ito nangyari ngayon na narito si Francine. Kahit na hindi ka panipaniwala, ang kaligtasan ni Francine ay nangangahulugan lamang ng isang bagay: si Terence ang nag-alaga sa kriminal. Hindi siya naniwala, at ni Amara o sino man sa mga opisyal ang naruroon. Masyadong mahaba. Terence did. Nagudyok ng ilang panunuya mula kay Amara nang biglang lumabas si Francine. Talagang nalilito siya ngayon. Ano ang nangyayari? Hindi na siya nagabala pang tanungin si Terence. Nagmadali siyang pumasok sa kwarto ng ospital at nagulat siya sa kanyang nakikita. Si Greggy ay nakahandusay sa lupa, ang kanyang punyal sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nakaumbok at ang kanyang mukha ay nilagyan ng ekspresyon ng pagkabigla at galit na laman niyang katawa-tawa ang bumaba ng ganito. Hindi niya deserve na mamatay ng ganito. Dahil sa kanyang kamatayan, hindi na nakaimik si Amara. Ang mamamatay tao ay napatay kaagad, at ang sandata na nagwakas sa kanyang buhay ay isang pares ng chopstick. Chopsticks na dinala ni Terence kasama ng pagkain. Ang pares ng chopstick ay nasaksak sa puso ni Greggy mula sa haba ng chopstick na natitira pa sa labas ng katawan ni Greggy. Natiyak ni Amara na ang mga chopstick ay dumiretso sa puso, bahagyang nakausli sa likod. Ginawa ito ni Terence. Paano? Natarante si Amara. Mahigit 10 segundo ng kaunti, hindi kasama ang oras na ginamit niya upang buksan ang pinto at lumabas. Kinailangan niyang ilagay ang pagkain, makipag-away, dinasarmahan si Greggy, itulak palayo si Francine, at pagkatapos ay saksakin si Greggy ng chopsticks. Sa ilang segundo, ginawa ni Terence ang lahat ng ito sa loob ng ilang segundo. Hindi masyadong gusto ni Amara si Terence, ngunit kailangan niyang humanga sa mga nagawa niya rito ngayon. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Greggy na sumigaw bago ang kanyang agarang kamatayan. Tinanong ito ni Amara sa kanyang sarili, makakamit ba niya ang parehong resulta kung siya ang taong naghahatid ng pagkain? Isinasaalang-alang din na kailangan niyang pamahalaan upang panatilihing ligtas ang bihag mula sa pinsala. Gustong sumagot ni Amara ng oo, ngunit nag-alinlangan. Umiling siya, at nagpa siya na iwanan niya ang bangkay para mamaya tumakbo siya sa kama ni Benjo. Nakita niyang basang-basa na ang mga saplot. Ilang beses na sinaksak ni Greggy ang lalaki sa tiyan, at patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo. Kunin ang doktor. Sumigaw si Amara kay Wayne, nakasunod niya lang ay pumasok sa silid. Naiintindihan. Nagulat din si Wayne, ngunit may iba pang bagay na may mas mataas na halaga ng pagkabigla ang tumatak sa kanyang isipan. Hindi ba si Terence ang nobyo ng kapitan? Paano ba naman kasi humihingi siya ng halik sa isang magandang estudyante? Ito na kaya ang legendary love triangle? Oo, dapat ganoon ang kaso. Ipinaliwanag din ito kung bakit galit na galit ang kapitan. Tinitingnan si Terence at lahat ng bagay. Walang tigil sa paggalaw ang kanyang mga paa habang pumapasok sa kanyang isipan ang mga iniisip. Tumawag siya ng doktor pagkalabas ng silid. Ang doktor at nurse ay naabisuhan na at naghanda na. Sila ay pumasok sa silid pagkatapos na maayos ang mga bagay-bagay. Hindi man lang nagabala si Amara na gumastos ng anumang mapagkukunan sa pagliligtas sa buhay ni Greggy. Ang lalaki ay patay na. Ang kanyang buhay ay hindi rin mahalaga kay Lingsan. Ang lalaki ay isang ganap na pervert, isang psycho-murderer na hindi alam ang katapusan ng kanyang mga krimen. Ang tanging bagay na kaya niyang gawin ay ilarawan ang kanyang mga karumal-dumal na krimen. Walang magiging kapaki-pakinabang na impormasyon na magmumula sa kanya anuman. Hindi magiging dead ang kaso hanggat ayos lang si Benjo. Inilipat ng doktor at nurse si Benjo sa emergency room at sinimula ng pulis na linisin ang eksena. Tumikim si Josephine habang patuloy ang yakap nina Francine at Terence. Kailangan pa rin itong tapusin, tama ba? Ginagawa rin nila ito sa harap niya. Ano ito? Nagsisimula na bang magdadalawang isip si Terence tungkol sa pangako sa kanya? Iminulat ni Francine ang kanyang mga mata matapos marinig na nilinis ni Francine ang kanyang lalamunan, na pagtantong nakayakap siya ng mahigpit kay Terence sa buong panahon. Bumitaw siya, medyo nahihiya.
Bagamat natural na reaksyon para sa kanya ang magkaroon na iligtas lang siya ni Terence, pagkatapos ng lahat, at hindi niya namamalayan na nakita niya ito bilang silungan at proteksyon na kailangan niya. Hindi niya talaga inisip iyon. Ngunit niyakap niya ang kasintahan ni Josephine sa harap niya mismo. Paumanhin, Josephine, nataranta ako. Paumanhin, hiniram ko lang ang kasintahan mo. Ngumiti si Francine na humihingi ng tawad kay Josephine, hindi niya sinasadyang labanan siya at nakawin si Terence o ano pa man. Si Terence ay isa ring estudyante, masyadong isa pang dahilan para pigilan niya ang kanyang nararamdaman. 275. Hindi lang bagay ang dalawa para sa isa't isa, magkasing edad lang sila pero magkaiba sila ng status. Hindi ito gagana. Si Josephine, sa kabilang banda, ay halatang akma para kay Terence. Magiging maliwanag ang kanilang kinabukasan kung magkakasama sila sa iisang kolehiyo. Mamantong hininga si Francine, nalulungkot. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam din siya ng kung ano sa isang lalaki. Hindi ko talaga siya boyfriend. Napahiya si Josephine sa paghingi ng tawad ni Francine. Haha. Tumawa si Francine. Ang kasintahang ito ni Terence ay medyo kawili-wili. Ang pagtawa ay nagdulot lamang ng kahihiyan kay Josephine. Francine sis. Anong tinatawa-tawa mo? Totoo naman. Kunin mo siya kung gusto mo. Kunin mo siya. Bakit mo siya ibibigay sa akin kung hindi mo siya boyfriend? Pang-aasar ni Francine. Si Francine ay hindi masyadong karanasan sa kanyang sarili, bata pa siya sa harap ng kanyang pamilya at mga kaibigan, at nasa ospital din, ngunit si Josephine ay 2 taon na mas bata sa kanya. Natural lang na maramdaman niyang parang isang nakatatandang kapatid na babae ang nasa harap niya dahil mas mature siya ng kaunti kaysa kay Josephine. Ako. Huminto si Josephine, totoo. Saan siya bumaba sa pagbibigay kay Terence kung hindi siya sa kanya noong una? Mapait na ngumiti si Terence sa gilid. Siya ba ay isang uri ng produkto? Bakit pinag-uusapan ng mga babaeng ito ang tungkol sa pagbibigay at pagkuha sa kanya? Miss Francine, tama ba? Mangyaring sumama sa amin para sa isang photo to. Nakakunot ang noo ni Amara habang naglalakad, ang mga mata niya ay nakatingin sa nurse na kakalayo lang kay Terence. Kaya kahit ang magandang nurse na ito ay may kinalaman kay Terence. May mali ba sa utak mo? Lumingon si Terence sa kanya. Hindi mo ba nakikita kung ano ang ginawa ng bobo sa leeg niya? Damas. Hindi napigilan ni Amara na mapangiti sa kanyang ulo, tanging si Terence lang ang tatawag sa Greggy na isang tanga. Itinuring nito bilang isang kakilakilabot na banta sa lahat ng oras na ito, at narito si Terence, isinusulat siya bilang isang tanga. Ngunit walang gaanong masasabi si Amara dyan, inalagaan ni Terence si Greggy sa loob ng ilang segundo, sa pagtatapos ng araw. Para sa kanya, kahit papaano, naging tanga talaga si Greggy. Pero ano ang komentong iyon sa utak niya? Kinailangan bang magsalita ni Terence na may ganoong toxicity? Hindi ito ang unang beses na nagkomento rin siya tungkol sa utak niya ng ganoon. Anong sinabi mo, Terence? Umirap si Amara. Kailangan mo ring sumama sa amin para sa isang testimonya. Nakapatay ka ng tao, napagtanto mo siguro iyon. Iniligtas ko ang araw. Nagkibit balikat si Terence. At ikaw ang nagsabi sa akin na patayin ko siya. Kung ayaw mo niyan, bakit mo tinanong kung nakahanap ako ng pagkakataong ibagsak siya? Kinurot ni Terence ang kanyang mga labi, hindi masyadong interesadong makipagtalo sa isang bagay na walang kabuluhan kay Amara. Ngunit talagang nakakainis ang tigre, at kailangan niyang tumugon sa kanya. Ikaw, naiirite na rin si Amara. Tinanong ko yan paglabas mo. Okay, pero ibig sabihin pa rin niya na gusto mo akong patayin. Sabi ni Terence. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin nung papasok ako? May mali sa mata mo. May mali ba sa mukha mo? Ikaw. Ang titig ni Amara ay nagpaalala kay Terence ng isang tigre, parang gusto niya itong kainin ng buhay. Sa kabilang banda, inisip ni Amara na si Terence ay isang malupit na biro na ipinadala ng Diyos sa kanya. Palagi siyang nanggugulo. Nagmamasid si Wayne mula sa malayo, lumingon siya mula sa nagngangalit na Amara patungo sa nurse na tila may malabong relasyon kay Terence. Iniisip niya kung hindi pa ba sapat ang isang love triangle.
Baka naging love square ito. Sige, enough with the use. May utang ka pa sa akin. Pupuntahan kita mamayang hapon para sa plaka, hintayin mo ako. Dahil doon, bumalik si Terence kay Francine, hindi na naabala kay Amara. Gamutin mo ang iyong leeg, may lumalabas pa ring dugo. Okay. Si Francine ay isang nurse, at natural na naiintindihan niya ang kanyang pinsala. Medyo nahiwa ang balat niya, hindi naman big deal. Pagkatapos ay dinala siya ng pulisya para sa isang testimonya pagkatapos niyang gamutin ang sugat. Si Amara, sa kabilang banda, ay nag-iisip kung dapat ba niyang hilingin kay Terence na sumama rin. Nagpasya siyang hilingin sa kanya na gawin ang photo kapag pumunta siya sa kanya para sa plaka mamaya sa hapong iyon. Inabot ni Terence ang kamay ni Josephine pabalik sa kwarto ni Jarlene, ngunit malikot itong inilayo ni Josephine. Kailan mo tutuperin ang pangako mo? Ngumisi si Terence. Anong pangako? Tumigil si Josephine. Ang mabilis na halik. Sagot ni Terence. Baka sa susunod. Inilibot ni Josephine ang kanyang mga mata kay Terence, ang tapang na matagal na niyang sinira ni Francine. Walang paraan na mahalikan niya si Terence ngayon. Pwede ba kitang halikan? Si Terence, natural, naiintindihan kung bakit nagagalit si Josephine. Mamatay ka na. Hindi papayag si Josephine dyan. Walang iniisip si Terence na magmadali. Tiningnan niya ang oras pagkatapos pumasok sa kwarto ni Jarlene, malapit na ang klase. Nagpaalam si Jacob kay Jarlene na hindi pa rin nakakapagdesisyon tungkol sa kaarawan. Siya ay tila isinasaalang-alang pa rin ito. Hindi siya minamadali ni Jacob. Lumabas ang apat sa ospital at sumakay ng taxi. Ibinaba si Terence malapit sa lugar ng villa. Sinabi niya sa grupo na mayroon siyang plaka na dapat ayusin noong hapong iyon. Ang paglaktaw ni Terence sa klase ay naging pangkaraniwang pangyayari sa puntong ito, wala nang nag-iisip. Walang magagawa si Josephine tungkol dyan, gayon din ganoon din ang mga katulad niyang Master Linford, imposibleng makuha siyang mag-aral sa paaralan bilang isang mabuting mag-aaral. Si Terence ang nagmaneho ng van patungo sa istasyon ng pulis. Walang plaka dito, at nakita ni Terence ang kanyang sarili na maswerte na hindi siya nakabangga ng sinumang pulis trapiko. Kailangan niyang tawagan muli si Amara kung hindi. Si Amara ay medyo nababagabag sa kanyang opisina. Si Benjo ay nailigtas, ngunit ang kanyang kalagayan ay hindi pa naaayos. Walang sinabi kung kailan siya gising. Ang kaso ng psycho-murderer ay walang mga pahiwatig, at ito ay talagang masama kung ang huling bakas ay namatay dito. Medyo pressured si Amara, inisip niya kung karapat-dapat ba siya para sa kanyang kasalukuyang posisyon sa unang lugar. Wala siyang sinabing kahit anong panunuya kay Terence nang dumating ito. Hindi na talaga niya mayesar si Terence. Dati umaasa siya kay Harold para sa mga kaso, at si Terence ay karaniwang ginampanan ang tungkuling iyon ngayon. Bakit siya naging inutil? Hindi ba niya kayang i-crack ang kaso niya sa sarili niyang kakayahan? Isang bagay na nasa isip ni Amara na wala siyang magawa. Kinopya niya ang model number at engine number ng van, at nakuha ang mga detalye pagkatapos ng isang tawag. Ito ay isang sasakyan na nakarehistro sa isang segunda manong kumpanya ng kotse. Nakumpirma na hindi ito ninakaw. Binili ito ni Henry sa halagang 10,000 kway, na sinasabi sa may-ari ng kumpanya na gagawin niya ang pagpaparehistro makalipas ang ilang araw. 276. Ngunit hindi na siya binalika ni Henry. Hindi rin naabot ng may-ari ang telepono ni Henry. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Amara matapos marinig ang sinabi ng may-ari. Pinapunta niya ito ng direkta sa istasyon ng pulisya upang suriin ang proseso ng pagpaparehistro kay Terence. Hindi niya gustong problemayan ang sarili sa anumang bagay hanggat ang sasakyan ay hindi ninakaw na ari-arian. Sige, ngayong tapos na iyon, bakit hindi ka sumama sa akin para sa iyong photo? Sabi ni Amara, inilabas ang kanyang notebook. Kalimutan mo na yan, ayusin mo ang sarili mo. Magiging credit mo pa rin yan, ayaw kong masangkot. Sabi ni Terence. Hindi ko magagawa iyon. Tinanggihan ni Amara. Ibinaba ni Terence si Greggy sa harap ng napakaraming tao. Walang paraan na basta na lang niya mapapahalaga ang ginawa niya. Ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya? Tawagan mo na kita.
Tumalikod si Terence at tinawagan si Harold, iniabot ang telepono kay Amara pagkatapos makipag-usap sa kanya ng kaunti. Dito. Kinuha ni Amara ang telepono, hindi mukhang masyadong masaya sa mga utos na ibinibigay sa kanya ni Harold. Siya ay sumunod pa rin. Naiintindihan, Kapitan Yang. Ibinalik ni Amara ang telepono kay Terence na nakakunot ang noo. Ano nga ba ang relasyon ni Harold kay Terence? Si Harold Yang ay isang ganap na makatarungang tao, ngunit ang imaheng iyon ay nagsimulang gumuho mula nang masangkot si Terence sa kanya. Sige, pwede ka nang umalis. Malutong na sabi ni Amara. Kung kahit na sinabi ni Harold sa kanya na ang kredito ay dahil sa kanya, ayos lang lahat ng nasa kriminal na pulis ay dating sakop ni Harold, at walang sino man ang magsasabi ng anuman laban sa utos ni Harold. Kung gusto mong maging ganoon ang lahat sa susunod na pagkakataon, itigil mo na ang paghingi ng tulong sa akin. Medyo nagalit si Terence, tinutulungan niya siya ng libre, ano ang ugali niya. Tinitigan ni Amara si Terence, ngunit hindi ito nagsalita. Sino ang akala ng lalaki na iyon? Akala ba niya ay hindi siya matatalo? Nagpasya siya na titiisin niya ito hanggang sa araw na natagpuan ni Terence ang kanyang sarili sa isang masikip na lugar na hindi niya kayang hawakan. Hahayaan niya ito kapag nangyari iyon. Si Terence, sa kabilang banda, ay walang hinahanap mula kay Amara. Para sa kanya, hindi ito gaanong mahalaga. Lumabas siya ng police station at nakita niya ang isang matabang lalaki na may malalaking tenga na nakatingin sa entrance. Ginoong Wang. Lumapit si Terence. Oo, ako iyon. Bati ni Wang Mingri na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Kaibigan ka ni Captain Song? Oo. Tere na sa proseso ng pagpaparehistro. Gawin natin ngayon. Magpapasalamat ako kay Mr. Wang ng maaga. Tumango si Terence. Alam ni Mingri na hindi si Terence ang taong bumili ng sasakyan noong araw na iyon, ngunit ang kapitan ng kriminal na pulis ay personal na tumawag sa telepono. Dapat okay lang. Ayaw pa rin ni Captain Song na mandaya sa kanya ng 10,000 kway, at tinapos ni Mingri ang procedure kay Terence nang hindi nagtatanong ng mga detalye. Nag-iwan pa siya ng name card kay Terence bago siya umalis, na nagsasabi sa kanya na tawagan siya kung sakaling gusto niyang bumili ng kotse sa hinaharap. Matutulungan niya ito maging bago o second-hand na kotse. Nagpasalamat si Terence habang kinukuha niya ang name card. Saka siya sumakay sa van, papunta sa school. Ito ay kanyang pribadong pag-aari ngayon, at hindi niya kailangang ipaalam kay Cheryl ang kanyang katayuan sa lahat ng oras kung siya mismo ang nagmamaneho. Hindi pa siya nakakarating sa paaralan nang tumunog ang kanyang telepono. Numero iyon ni Martin. Lolo Martin. Sabi ni Terence. Little Terence. Busy ka ba ngayon? Ang boses ni Martin ay narinig mula sa kabilang dulo. Hindi, nagmamaneho lang papuntang school. Ano na, Lolo Martin? Tanong ni Terence. Libre ka ba ngayong gabi? Nagbakasyon ang apo ko para bukas, pinapahanda ko siya ng mga ulam. Pwede ba tayong dalawa uminom o dalawa? Napakatagal na mula noong tinalakay ni Martin ang mood kay Terence. Hindi rin paparating si Terence sa kanyang pintuan. Kailangan niyang maging walang hiya at magkusa na tawagan si Terence kung gusto niya itong makilala. Ngayong gabi. Gumagana iyon. Nais ni Terence na magsalita tungkol sa pagtatayo ng kumpanya kasama si Martin, ngunit hindi talaga siya nakahanap ng oras para dito. Natural na hindi niya tatanggihan ang alok ni Martin ngayong tinawag na ng lalaki ang kanyang sarili. Ngayon gabi na. Hihintayin kita sa bahay. Masaya si Martin na bumisita si Terence ngayong gabi. Siyempre sisiguraduhin kong hindi ako mahuhuli. Tumawa si Terence. Ibinaba ni Martin ang tawag at tinawagan ang kanyang apo na si Francine. Kakatapos lang ni Francine Larkin sa kanyang patoto, at binigyan ng ilang araw na bakasyon mula sa trabaho ng direktor upang magpahinga. Ang pagsasabi ni Francine sa pulisya na huwag pansinin siya at iligtas ang pasyente ay kumalat sa buong ospital, sa puntong iyon maging ang media ay nagpadala sa mga mamamahayag. Tuwang-tuwa si Director Quill, may malaking ngiti sa mukha niya habang binabati ang mga reporter. Pagkatapos ng lahat, ang mga mamamahayag ngayon ay mahilig magsulat ng mga negatibong balita tungkol sa ospital, at ito ay labis na ikinairita ng direktor.
Wala nang magsasabi ng masama tungkol sa ospital ngayon, inuuna ng kanilang mga nurse ang buhay ng pasyente kaysa sa buhay nila noong nasa panganib ang kanilang buhay. Maliban doon ay ang mga detalye ng pagkamatay ni Greggy na walang nakakaalam maliban sa mga pulis na sangkot. Ang mga manunood ay nanunood lamang mula sa malayo at habang naririnig nila ang mga salita ni Francine, walang nakakaalam na si Terence ang naglabas kay Greggy. Ang ama at lolo ni Francine ay parehong mahalagang tao sa medikal na mundo, ngunit si Rector Quill ay hindi makahanap ng dahilan para bantayan siya. Ngunit sigurado siya na makakatakas siya sa pagpopromote kay Francine nang walang epekto mula sa publiko. Ngayon, sino pa ang kanyang aalagaan kung hindi isang nurse na ganito ka-Jose? Siya ay nagpasya na mag-host ng isang pulong sa panahon ng pahinga ni Francine, oras na para gumawa ng mga pagsasaayos sa posisyon ni Francine. Hindi ba't malapit nang magretiro ang matandang pinunong iyon ng departamento ng nurse? Iniisip niya na maaari niyang kunin muna si Francine bilang vice head nurse. Kung gaano kataas ang kayang akyatin ni Francine, iyon ay kailangang umasa sa kanya mula ngayon. Kalalabas lang ni Francine sa ospital nang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay ang kanyang lolo. Nalaman na ba ng lolo niya na nasasaktan siya? Si Francine ay sumimangot at some pain sa isip ang sinumang nagsabi nito sa kanyang lolo. What a kisser and tattletale. Partikular na sinabi niya kay Director Quill na huwag ipaalam sa kanyang ama at lolo ang tungkol dito, kaya bakit ang lolo niya ay tumatawag kaagad? Lolo. Kinuha ni Francine ang telepono nang walang katiyakan. Francine. Wala kang trabaho bukas, di ba? Nakangiting sabi ni Martin. Ayoko, bakit? Natigilan si Francine, parang hindi alam ng lolo niya ang nangyari kanina. Nakahinga siya ng maluwag. 297. Sabihin mo kay Old Quill na pauwiin ka ng maaga, bumalik ka ng maaga ngayon. Masayang sabi ni Martin. Bumalik ka. May nangyari ba? Natigilan si Francine, hindi talaga alam ng lolo niya ang nangyari, hindi niya alam na maaga na pala itong uuwi ngayon. Darating ang isang kaibigan ngayong gabi, siya ang kahangahangang binata na sinabi ko sa iyo. Tumawa si Martin. Ipapakilala ko siya sa'yo. Kaedad mo lang siya, dapat may common topics kayong dalawa na pag-uusapan. Oh, nawala ng interes si Francine nang marinig kung tungkol saan ito, nagsimulang mabuo muli ang anino ni Terence sa kanyang isipan. Ipinagpalagay lamang ni Martin na si Francine ay nahihiya sa kanyang tugon. Naayos na. Pabili si Tita Lina ng ilang sangkap na lulutuin mo ngayong gabi. Siguraduhing mag-iwan ng magandang impresyon. Si Tita Lina ay yaya ng pamilya Larkins na namamahala sa pagluluto at pag-aalaga kay Martin kapag kailangan. Hindi masyadong payag si Francine, ngunit hindi niya basta-basta masasabing hindi kapag ang taong iyon ay isang taong iginagalang ng kanyang lolo. Dapat ay ayos lang ang makilala siya, ngunit higit pa doon. Ayaw pa ni Francine na pag-isipan ang mga ganoong bagay. Ipinarada ni Terence ang sasakyan sa kalye ng pagkain sa likod ng paaralan. Papalabas pa lang siya nang may isang mabangis na lalaki ang bumungad sa kanya. Oh, bata. Huwag ay parada ang iyong sasakyan dito, ito ay para sa isang stand. Ang mabangis na lalaki ay isang mabahong tofu vendor, at ang lugar na pinaradahan ni Terence ay pagmamayari ng stand ng kanyang nakababatang kapatid. Sumimangot si Terence, hindi inaasahan ito. Akala ba ng lalaki ang food street ay negosyo ng kanyang pamilya o ano? Maging ang mga pulis trapiko ay hindi ipinagbabawal ang pagpark dito. Naunawaan kaagad ng mabangis na lalaki na nagalit siya nang iangat ni Terence ang kanyang ulo. Master Linford. Sige, ay parada mo lang dito. Ayos lang, ayos lang. Matingkad na naalala ng mabangis na lalaki kung paano hinarap ni Terence si Zhang Baochen. Hindi ito ang uri ng tao na pinanggahasan niyang tumawid. Umiling si Terence, bahagyang natuwa. Nakakapagpapalit ng mukha ang lalaking ito. Tapos dito na ako magpapark simula ngayon. Araw-araw na ako dito magpapark. Walang problema, Master Linford. Papalitan ko ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Walang paraan na makagambala kami sa pagparada ni Master Linford. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong aalagaan ang iyong sasakyan, siguraduhin walang makakamot dito.
Sabi ng mabangis na lalaki sabay tapik sa dibdib. Ang pagpapalit ng kanyang kapatid sa kanyang pwesto ay walang halaga kumpara sa pag-asar kay Terence. Nakarating si Terence sa oras para sa huling period study hall. Sumandal si Jacob habang si Terence ay nakaupo. "Boss, ang likod mo. May gusto sana akong kausapin sa'yo." "Anong meron?" Tumingin si Terence kay Jacob. "Pahiram ng 200 kway." Tanong ni Jacob na medyo nahihiya. 200 kway? Para saan? Seryoso, wala ka pang 200 kway ngayon? Nagtataka na tanong ni Terence. "Hey, medyo nababanat ang allowance ko ngayong buwan, lagi akong bumibili ng medyo kaunting merienda kapag bumibisita kay Jarlene," awkward na sabi ni Jacob. "End of the month na tayo, di ba? Babayaran kita kapag nakuha ko na ang allowance ko next month." "Oh, no need for that, kunin mo na lang." Ibinigay ni Terence ang 200 kway kay Jacob, hindi ito sobra para kay Terence. Iniisip kong kunin si Jarlene ng mas murang telepono, sapat na ang 200. Sabi ni Jacob. Mahirap makipag-usap kung hindi man. Ngumiti si Terence. Pagkatapos ay itago mo ang 200 na iyan para sa iyong sarili, ako ang magbabayad para sa telepono. Ikaw ay nagbibigay sa kanya ng regalo, hindi maaaring mukhang mura, tama? Hey, then thanks, boss. Gagantihan kita pag yumaman ako balang araw. Hindi tinanggihan ni Jacob ang alok. Kailangan ko ring kumuha ng bagong telepono. Bibili ako ng isa para kay Josephine habang ako ay nandoon. Sabi ni Terence. Punta tayo sa tindahan bukas ng tanghali. Oo naman, tama boss, maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong telepono? Tahimik na sabi ni Jacob. Para saan? Gusto mong tingnan si Yasi o si Cheryl? Tinitigan ni Terence si Jacob. Mayroon ka na, Jarlene, itigil mo na ang pag-iisip tungkol sa bagay na iyon. Haha, nakuha mo ako. Sabi ni Jacob, medyo nahihiya. Malusog ito sa mata. Walang kinalaman sa akin ang 3 dilag sa paaralan, at mananatili ito sa ganoong paraan. Si Josephine ang aking sis-in-law ngayon, hindi ko na siya mating ng muli, tama? Ang mabulaklak na ito na walang may-ari lang ang tinitingnan ko ngayon. Bakit hindi ka mag-aral? Walang magawang sabi ni Terence. Hindi ako magpapakita sa iyo. Okay lang, okay. Sabi ni Jacob. Pero boss, tell me honestly, kaninong phone to? Bakit parang babae? At yung Beetle na sasakyan noong nakaraan, sinabi mo rin na hindi sa iyo iyon. Para sa akin, parang babae ang kotse. Well, sasabihin ko sa'yo kung masyado kang curious. Sabi ni Terence. Ang kotse at telepono ay pareho kay Yasi. Nakatira ako sa iisang bubong niya ngayon. Napakurap si Jacob. Jeez, whatever kung ayaw mong sabihin sa akin. Nagkibit balikat si Terence. Kadalasan ang mga tao ay hindi naniniwala sa katotohanan. Bagaman, ito ay isang magandang paraan upang maalis si Jacob tungkol sa lahat ng bagay. Maiintindihan niya na hindi nagsinungaling sa kanya si Terence kung malalaman din niya ang katotohanan balang araw. Talagang nakatira siya sa iisang bubong kasama si Yasi. Oo, at si Cheryl, pati na rin. Pero simpleng roommate lang sila. Nagpadala siya ng text kay Cheryl nang matapos ang paaralan, na sinasabi sa kanya na may aasikasuhin siya ngayong gabi. Si Cheryl naman ay nasanay na sa mga text na ito, bakit ang daming dapat asikasuhin ng empleyado niya. Si Francine ay medyo nawalan na ng magawa sa patuloy na pagpupuri ng kanyang lolo sa binata, bakit hindi na lang niya ito ampunan bilang hindi opisyal na apo. Bakit kailangan niya itong tumambay sa kanya? May nasa isip na si Francine, paano siya tatanggap ng iba ngayon? Gayunpaman, hindi ito isang bagay na maaari niyang sabihin sa kanyang lolo. Lumakad siya patungo sa kusina na medyo ayaw. Kaya dapat siyang magluto ng masarap na pagkain para mapabilib ang lalaki. Halika na, paano kung ang lalaki ay nagsimulang magkagusto sa kanya dahil doon, hindi ba ito magdudulot sa kanya ng mas maraming problema? Iniisip ni Francine kung mas mabuti kung gagawin niyang masama ang pagkain.
Oo, maganda iyon. Karaniwang nagmamalasakit ang mga lalaki kung gaano kagaling magluto ang kanilang mga kasintahan. Ang kailangan lang niyang gawin ay gumawa ng lesson para makakain siya. Tingnan kung gusto niyang makarating sa susunod na yugto kasama siya noon. 278. Si Francine ay ipinanganak sa Larkins household, isang family superpower na ngayon ay nasa parehong playing field kasama ang ilang iba pang malalaking bahay. Ngunit si Francine ay hindi malapit sa isang nasirang miss. Ang kanyang mga magulang ay palaging abala sa trabaho. Ang kanyang ama ay isang shareholder ng ospital, ngunit ang kanyang punong tanggapan ng kumpanya ay matatagpuan sa ibang bansa. Bihira siyang umuwi kasama ang ina ni Francine. Si Francine ay lumaki kasama ang kanyang lolo at natutong maglinis ng bahay at magluto ng pagkain mula sa maliit na edad. Siya ay naglaba ng mga damit at pinananatiling maganda ang hugis ng bahay. Mayroon silang isang yaya na tinawag nilang Tita Lina, ngunit hindi kailanman tinamad si Francine dahil doon. Lagi siyang tumutulong sa tuwing nagtatrabaho si Tita Lina sa bahay. Mahusay siya sa pagluluto at nakilala bilang Godly Miss Universe of the Kitchen ng mga kalapit na pamilya sa paligid ng medical school. Ang mga kaibigan ng kanyang lolo na medyo makapal ang balat ay laging dumadaan para kumain tuwing nagluluto si Francine. Sa lahat ng mayroon siya para sa kanya, si Francine ay naging perpektong kapareha para sa mga batang kaedad niya, sa kabila ng mahigpit na mga turo ng Larkins House na naglalagay ng hadlang sa pagitan niya at ng mga pagmamahal na iyon. Hindi siya pinayagang makipagrelasyon bago siya makapagtapos. Si Francine ay pumasok sa lipunan upang magtrabaho sa pagtatapos, at habang ang pangalan ni Martin ay tumataas sa paglalakbay nito sa katanyagan sa buong mundo, ang mga kamag-anak at matandang kaibigan ng Larkins House ay nagpipigil na ilabas ang paksa. Itinuring na ngayon ng pamilya na pantay-pantay sa iba pang mga pamilya ng kapangyarihan na hindi ginagarantiyahan na gugustuhin ni Francine na ikasal sa nasabing mga pamilya, ngunit hindi nito binago ang katotohanan na siya ay isang pinakamainam na kandidato. Nabawasan ang usapan tungkol sa mga panukala na ikinaluwag ni Francine. Kakagraduate lang niya at wala sa mood para magmahal. Sa kabila noon, ang pag-ibig ay isang bagay na tumama tulad ng isang bagyo, walang tigil ito kapag nagpasya itong dumating. Si Francine mismo ay humanga na nagsimula siyang mahulog kay Terence na laman niyang surreal at hindi kapanipaniwala dahil ito ang unang pagkakataon na nagka-interes siya sa isang lalaki. Naisip pa niya na hindi normal ang kanyang sexual na oryentasyon bago nangyari iyon. Inaliw niya ang sarili sa pagsasabing huli na siya sa mental puberty. Bagaman tila hindi na makatotohanan na makakasama pa niya si Terence. Paminsan-minsan ay pinagpapantasyahan niya ito, ngunit nanatili ang katotohanan para harapin niya. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Josephine, nagpasya siyang ihinto ang pag-iisip tungkol dito, at nagpas siyang tumakbo. Napagtanto niya na hindi niya napigilan ang sarili na gustong makilala si Terence pagkatapos ng desisyong iyon. Alam niyang hindi ito malamang na relasyon, ngunit umaasa pa rin siyang makilala si Terence kung magagawa niya. Tulad ng isang gamo-gamo na iginuhit patungo sa isang apoy, isang piraso ng kawalang ingat at kawalan ng katwiran, isang hindi mapigil na pagnanasa. Francine, gusto mo bang tumulong kay Tita Lina? Ang boses ni Tita Lina ay narinig mula sa labas ng kusina. Inayos niya ang bahay at lumapit para tulungan si Francine palabas. Hindi na kailangan, ako na ang bahala dito. Tinanggihan ni Francine, hindi niya pinapasok si Tita Lina at tingnan kung paano niya sinasabutahe ang pagkain. Hindi gaanong inisip ni Tita Lina ang pagtanggi, alam niyang may binata si Master Larkins ngayong gabi at ipinalagay na gusto ni Francine na gumawa ng magandang impresyon sa kanya. Paano niya ipapakita ang kanyang kakayahan bilang Godly Miss Universe ng kusina kung may ibang nakikialam sa kanyang sining? Kailangang aminin ng isa ang kahusayan ng luto ni Francine, hindi niya mapigilan ang amoy ng produkto at maging maganda kahit na ginulo niya ang lasa ng random seasoning. Ang aesthetic sa tamoy ng pagkain ay makakagawa ng isang lagok, ngunit isang lasa at isa ay mapagtanto kung paano ang lahat ng mga pinggan ay alinman sa masyadong matamis, masyadong maasim, o masyadong maalat. Wala sa mga ulam ang nakatikim ng normal. Pagkatapos ng lahat, tiniyak ni Francine na mag-spam ng random na seasoning sa mga pinggan bago matapos.
Medyo natuwa si Martin sa pagiging abala ni Francine sa kusina. Iniisip niya kung maaalala ba ni Terence ang gabing ito bilang isang hindi malilimutang gabi kasama ang kanyang matikas at magiliw na apo. Babayaran niya ang Larkins House ng higit pang mga pagbisita, at ang kanyang mga problema at pagtatanong sa medisina ay makakahanap ng lahat ng mga sagot sa kanila. Ang pamilya Larkins ay tatangkilikin ang mga siglo ng kapalaran at katanyagan kung si Terence ay maging kanyang apo. Ang Larkins House ay kilala sa mas mataas na lipunan, at lubos na iginagalang ng higit pang mga Titanic na bahay sa itaas ng pamilya. Ngunit naunawaan ni Martin na ang lahat ay dahil sa pagiging miyembro niya sa pamilyang Larkins. Iginagalang ng mga tao ang bahay dahil siya ang himalang doktor. Walang sino man ang nalibre sa mga sakit at kamatayan, at nangangahulugan iyon na ang pagkakaroon ng isang himalang doktor sa paligid ay nagbibigay ng insurance. Ito ang dahilan ng pagtaas ng kapangyarihan ng pamilya Larkins. Ang pamilya Larkins ay makakakita ng pagkahulog kapag si Martin ay pumanaw kung wala ang pangalan ng Miracle Dr. Larkins. Ang House Larkins ay hindi naiiba sa isang karaniwang sambahayan. Si Martin ay hindi isang taong nagmamalasakit sa katanyagan, ngunit kailangan niyang isaalang-alang ang kanyang mga anak at apo ang kanyang apo, lalo na. Nais niyang makahanap siya ng magandang tahanan. Naging wish na niya ito. Ang pagkakita kay Terence ay nagpaalala sa kanya ng kanyang apo, at alam niya na ang pangalan ng pamilya Larkins ay makakakita ng pagtaas ng katanyagan at lakas kung sakaling makuha ni Terence si Francine. Naunawaan na ngayon ni Martin na hindi siya isang milagrong doktor kumpara kay Terence. Si Terence ang miracle doctor. Ang himalang doktor na iyon na nakilala niya 20 taon na ang nakalipas. Iyon ay isang tunay na himalang doktor. Ang kanyang panganay na anak ay nakatira ngayon sa kabisera, ang kanyang buhay ay puno ng karangyaan. Ang kanyang bunsong anak na lalaki ay abala sa negosyo kasama ang kanyang asawa sa ibang bansa. Si Francine lang ang kasama niya, at alam niyang walang problema sa buhay ang dalawa niyang anak. Ang kanyang panganay na anak ay walang espesyal, ngunit nagawa niyang kumita ng lubos sa pangalan ng kanyang ama sa lahat ng mga taon na ito, sapat na para sa pamilya upang gugulin ang kanilang buhay sa ginhawa. Hindi masyadong nagustuhan ni Martin ang panganay niyang anak na ito na pagpasyahan niya na ang isang maliit na lungsod tulad ng Starfield ay hindi karapat-dapat manirahan pagkatapos niyang pumasok sa mataas na klase. Minsan lang siya bumalik sa bawat taon, at nadismaya si Martin sa kanya. Ang kanyang bunsong anak naman ay madalas umuuwi makatarungang tao, ngunit medyo makaluma. Umasa siya sa sarili niyang kakayahan sa pagnenegosyo, at hindi kailanman ginamit ang pangalan ni Martin para makinabang ang kanyang sarili. Ngunit ang karaniwang kaso na may ganoong personalidad ay ang bunsong anak na ito ay hindi masusumpungan ang kanyang sarili sa isang napakagandang buhay kung hindi dahil sa background at suporta sa lipunan. Ngunit maswerte ang bata na nakatagpo siya ng isang individual, isang karakter ng maalamat na sukat. Sa kasamaang palad, ang maalamat na karakter na ito ay nawala sa paningin ng lahat sa parehong oras na ginawa ng milagrong doktor na nakilala ni Martin. Francine, hindi na kailangang magluto ng ganoon karami. Basta may sapat tayong makakain. Iniisip ni Martin kung talagang lumaki na si Francine habang pinagmamasdan niya itong pinupuno ng mga pinggan ang mesa marahil ay naghahanap siya upang mapabilib ang binatang ito. Naging concern ba siya sa love life niya? Oh! Malapit nang matapos, isa na lang matamis at maasim na igat. Ngumiti si Francine. Ha! Matamis at maasim na igat. Hindi na siya makapaghintay na ihain ang mustard oil na ito sa batang bisitang iyon. 299. Maganda ang kalagayan ng bunsong anak ni Martin matapos siyang gabayan ng kaunti ng individual, ngunit hindi napigilan ni Martin na mapabuntong hininga kung paanong walang mga doktor na nagmumula sa pamilya Larkins. Ang kanyang apo ay may malambot na personalidad din. Hindi siya karapat-dapat para sa trabaho ng isang doktor, ngunit isang nurse sa halip. Si Martin ay patuloy na naghahanap ng sinumang potensyal na magmamana sa kanyang kunin sa kanyang mante dahil doon ito ang dahilan kung bakit siya ay tila napakasaya noong panahong nakita niya si Terence sa tindahan ng libro. Nais niyang kunin ang bata bilang isang mag-aaral. Hindi na niya gusto iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang sariling medikal na kakayahan ay hindi hihigit sa 1/4 ng kay Terence.
Paano niya dapat turuan si Terence gayong hindi naman siya kasing galing niya? Ngunit si Martin ay may pag-asa sa kabila ng lahat. Tumunog ang doorbell, nakaparada si Terence sa harap ng villa ni Martin at nag-doorbell. Tuwang-tuwang lumipat si Martin sa pinto, tinawayan si Tita Lina habang inaabot din niya ito, gusto niyang batiin ng personal si Terence. Ayaw niyang magpahangin kahit kaunti. Bata pa si Terence kung ikukumpara sa kanyang edad, ngunit mas magaling siya sa kanya, at iyon ay isang konkretong katotohanang hindi niya itatanggi. Terence, nandito ka na. Masayang bati ni Martin. Ah, Lolo Martin, hello. Dumating ako kaagad pagkatapos ng paaralan, kaya hindi ako nagdala ng anumang regalo o anumang bagay, sana ay hindi ka mag-isip. Ngumiti si Terence, lahat ng iba ay nagdala ng mabibigat na regalo kapag bumisita kay Martin, pagkatapos ng lahat, ngunit heto siya, walang dala. Hindi na kailangan ng regalo. Masayang sagot ni Martin. I'm happy enough that you could come. It was hard enough to get thick skin and call you over for drink. Stop with the formalities or I will not bring myself to call you next time. Ah, sige. Pupunta ako para tumambay kapag libre ko. Tumawa si Terence. Mas katulad niyan. Tumanggaw si Martin bilang tugon. Naglalakad palabas si Francine na may dalang mustard oil nang marinig niyang ibinalita ni Terence na pupunta siya at tatambay kapag libre siya. Hindi niya gusto ang tunog niyon. Sino siya sa tingin ng lalaking ito? Halika at tumambay. Akala ba niya close friends or family sila? Nagpa siya si Francine na bibigyan niya ang binatang ito ng magandang karanasan ngayong gabi, tingnan kung pupunta pa siya para sa mustard oil sa susunod. Ngunit medyo pamilyar ang boses na ito. Bumisita ba ang taong ito dati? Nakakunot ang noo ni Francine habang kumilos para ilagay ang igat sa mesa. Itinaas niya ang kanyang ulo at nanlamig, halos madulas ang plato sa kanyang mga kamay. Terence. Dilat na dilat ang mga mata ni Francine habang nakatingin sa taong pumapasok sa kanyang pintuan. Francine. Tumigil din si Terence, bakit nandito si Francine? Naalala niya si Martin na nag-uusap tungkol sa kanyang apo, maaaring si Francine ang apo. Magkapareho nga ang apelyido ng dalawa. Ikaw ang apo ni Lolo Martin. Ikaw ang kahangahangang binata na sinasabi ni Lolo. Namula ang mukha ni Francine, bakit pinakilala sa kanya ng lolo niya si Terence kung may girlfriend na ang lalaki? Blanko ang mga mata ni Francine sa puntong iyon, hindi sigurado kung ano ang dapat niyang gawin habang nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi niya sinasadyang nahayag ang kanyang pagmamahal. Kahangahangang binata. Napakurap si Terence sa pamagat, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Siguro hindi ka pansin-pansin. I'm a young talent, I guess. Haha. Ang yabang, mahinang tumawa si Francine, siguradong hindi hamak ang lalaking ito. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng dalawang salita, di ba? Terence, magkakilala kayo ni Francine. Nag-alala si Marty na makaramdam ng pagtutol si Francine kay Terence, ngunit tila kilala na ng dalawa ang isa't isa. Nag-alala siya sa wala. Oo, ngayon lang tayo nagkakilala. Tumanggaw si Terence. Oh, mukhang close na kayong dalawa ah. Sabi ni Martin. Kung gayon, hindi ko na kailangan pang magpakilala sa inyong dalawa. Well, let's skip all that and get to dinner. I usually have dinner way earlier than this, I've been hungry waiting for you. Sige, sisiguraduhin kong tutulungan ko ang sarili ko. Ngumiti si Terence, lumingon kay Francine. Haha, mukhang ito ang luto mo, susubukan ko ngayon. Ah. Napagtanto na lang ni Francine habang hawak niya ang kanyang plato ng mustasa na igat sa kanyang mga kamay, paano niya nalaman na ang kahangahangang binata ay si Terence. Hindi siya magluluto ng mga kakaibang bagay na tulad nito kung alam niya. Ibinuhos na sana niya ang kanyang diwa sa paghahanda ng hapunan na ito kung alam niya. Isang napakalaking panghihinayang ang bumalot kay Francine, baka hindi na bumisita si Terence kung sinubukan niya itong pagkain na inihanda niya para sa kanya. Ano ang dapat niyang gawin sa puntong ito? Gusto ni Francine na gawing muli ang lahat ng mga pagkaing ipinakita niya sa mesa. Anong problema, Francine? Bakit mo inaalis ang igat?
Paborito ito ni Lolo, Tara, dalhin mo rito ang matamis at maasim at igat. Tumawag si Martin sa umaatres na si Francine. Ay, ibabalik ko sila sa kusina. Sila, oo, nilalamig na sila, kaya painitin ko sila. Sinubukan ni Francine na ayusin ang mga pinggan habang nagsasalita siya para mapalitan ito ng tamang pagluluto, may natitira pang mga sangkap, may magagawa pa siya. Painitin mo sila. Bakit? Nagpapasingaw pa sila. Tumigil ka nga sa panggugulo, Francine, ibaba mo na. Ano ang daldal ni Francine? Okay. Sa pagtatapos ng kanyang katalinuhan, ayaw ni Francine na ibalik ang mga pinggan. Sige, maupo ka, Francine. Kain na tayo. Binuksan ni Martin ang isang bote ng multi-beer, nagbuhos ng isang tasa para kay Terence bago nagsali ng isang tasa para sa kanyang sarili. Ako. Okay. Wala nang masyadong magagawa si Francine, hindi siya mukhang napakasaya habang nakaupo sa mesa. Narinig ko kay Lolo Martin na masarap talaga ang luto mo, tikman natin. Kinuha ni Terence ang isang pares ng chopstick, may ngiti sa kanyang mukha. May ideya ako, Lolo. Bakit hindi tayo kumain ng instant noodles? Ang sarap talagang pagsamahin iyon sa beer. Ano sa palagay mo? Biglang tumayo si Francine. Matagal na rin akong hindi nakakakain ng instant noodles, itapon na natin lahat ng pagkain na ito, okay? Masarap talaga ang instant noodles. Francine. Nagsisimula ng magalit si Martin, ano ang nangyari sa kanyang apo ngayon. Naging kakaiba siya pagkatapos niyang makita si Terence. Hindi kaya niya naintindihan ang kanilang relasyon. Marahil ay mali ang iniisip niya na may magandang impresyon si Francine kay Terence. Baka baligtad talaga. Bakit niya sisirain ang lahat sa usapang ito ng pagtatapon ng pagkain para sa instant noodles ng biglaan kung hindi? 300. Francine, anong balak mo? Bakit tayo kumakain ng cup noodles na may napakaraming masasarap na pagkain sa mesa? Medyo nagalit si Marty, si Terence ang bisita nila. Kahit na hindi sila magkasundo ay hindi iyon dahilan para umarte siya ng ganito. Hindi, ako. Napalunok si Francine, medyo nahihiya. Terence, gusto mo bang kumain ng instant noodles? Ako. Kaya ko. Medyo naguguluhan si Terence bakit ang babaeng ito ay may balak na kainin siya ng instant noodles. Gayunpaman, ayaw niyang tanggihan siya sa mukha nito. Ang galing. Gusto ko rin ng instant noodles, gagawa ako ngayon. Medyo masayang sabi ni Francine Larkins. Pupunta ako ngayon. Francine, maupo ka. Hindi na siya tinawag ni Martin na Francine, galit na galit siya. Okay. Sagot ni Francine, naiinis. Dahil hindi niya masabi sa kanila ang totoo, tahimik siyang naupo doon, nagsisisi kung paano niya sinabotahe ang pagkain. Naihanda niya sana ang mga ito ng normal at hindi na masyadong nag-effort, mas maganda sana iyon. Kanina pa ako nakakakain ng instant noodles, medyo na-miss ko rin. Ngumiti si Terence. Lolo Martin, medyo madamdamin lang siya, huwag kang magalit. Si Francine ay tumingin kay Terence nang may pasasalamat, ang lalaki ay nagsasalita para sa kanya kahit na siya ay malapit ng lesunan, siya. Napakagandang lalaki. Oo, hindi siya makakatanggap ng bala para sa kanya kung hindi siya isang magandang lalaki. Ang mga batang babae sa edad ni Francine ay mahilig magpantasya tungkol sa mga romantikong sitwasyon, gusto nila ng isang Prince Charming na magpoprotekta sa kanila, magbabantay sa kanila. Si Terence ay hindi ganoon kabuting tao gaya ng inaakala ni Francine Larkins, ngunit siya ay nagpasya sa kanyang sarili na si Terence ay isang Prince Charming pa rin. Kinuha ni Terence ang bala nang hindi iniisip ang taong nasa likod niya ay ayaw lang niyang may masaktan na inosente. Ang pagligtas kay Francine ngayon sa ospital ay pareho rin, nailigtas niya ang sinumang taong kilala niya sa parehong sitwasyon. Ganoon pa rin ba ang iisipin ni Francine kay Terence kung nalaman niyang nailigtas siya nito sa pinakamabilis na makakaya niya para makakuha siya ng halik mula kay Josephine? Natarante si Martin habang tinitingnan ang pasasalamat na iyon sa mga mata ni Francine habang nakatingin kay Terence, parang walang problema ang dalawa sa isa't isa.
Eksakto kung anong uri ng relasyon sila, bakit ganito ang pakikipagtulungan ni Terence sa kanya. Sige, pabayaan na natin, sisimulan ko na tayo. Naglagay si Marty ng isang piraso ng igat sa kanyang bibig, labis na ikinadismaya ni Francine. May mapait na ekspresyon ang kanyang mukha habang hinihintay na pag-alitan siya ng kanyang lolo. Ham, ganoong malambot na karne. Hindi ba fa? Nanlaki ang mga mata ni Martin nang iniluwa niya ang igat, pinapaypayan ang nakabukang bibig habang nakatingin sa igat. Anong nilagay mo dito? Oh my! Ninanamnam ni Martin ang tekstura ng igat nang biglaang pumutok ang init sa kanyang ilong na napyunit ang kanyang mga mata. Paumanhin, lolo. Mabilis na iniabot ni Francine ang isang bote ng tubig kay Martin. Hindi ko sinasadyang natapon ang mustasa dito kanina. Mustard. Uminom si Martin ng isang subo ng tubig. Bakit mo inihain ang ulam noon? Sinubukan kong ibalik ito sa kusina. Pero lolo, hindi mo ako pinayagan. Maingat na sabi ni Francine. Ayos lang, kalimutan mo na lalampasan natin ang igat. Dito, hayaan natin si Tita Lina na bahala dyan. Ituloy natin. Walang magawang iwinagayway ni Martin ang kanyang kamay. Paumanhin, kailangan mong makita iyon, Terence. Si Francine ay hindi kadalasang ganito, maaaring medyo naging clumsy siya nang marinig niyang darating ka. Siya ay talagang magaling magluto, subukan mo. Tumingin si Terence sa igat na kinukuha ni Tita Lina na curious. Nalaglag na mustasa. Inabot niya ang plato ng bamboo shoot fried meat gamit ang kanyang chopsticks at inilipat ito sa kanyang bibig nang magsalita si Francine. Maghintay. Lumingon si Terence kay Francine. Siguro dapat talaga. Kumain na lang tayo ng instant noodles. Mahinang sabi ni Francine. Si Terence ay may magandang ideya kung ano ang nangyayari sa puntong iyon. Inilagay niya ang karne sa kanyang bibig. Oo, napakaalat nito. Sinubukan niya ang ilan sa iba pang mga pagkain na lahat ay masyadong matamis, masyadong maanghang, o masyadong maasim. Wala sa kanila ang naging mabuti. Well, hindi masama, tama ba? Si Martin naman ay naghihintay ng papuri ni Terence. Madalas bumisita si Terence para sa mga medikal na talakayan sa kanya kung mayroon silang pagkain na nakakaakit sa kanyang gana. It's okay. Ngumiti ng mapait si Terence. Hanem. Hindi yun inaasahan ni Martin, hindi ba ito ang pamantayan ni Terence na masyadong mataas? Ayos lang. Walang nagsabi na sa pagkain na ginawa ng kanyang apo, hindi ito nangyari. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay papurihan siya kapag natikman ang kanyang luto, at maging ang kanilang mga anak na lalaki at mga anak ay walang kahihiyang bumibisita para sa higit pa. Ang kanyang apo ay ang kilalang godly Miss Universe ng kusina. Ngunit hindi niya talaga kayang makipagtalo sa bagay na iyon, nagsalita si Terence. Siya pa rin ang mentor figure ni Martin, kung tutusin. Haha, medyo mataas ang standards mo, Terence. Sa tingin ng matandang ito ay magaling na sila. Pagkatapos ay naglagay si Martin ng isang piraso ng bamboo shoot na pritong karne sa kanyang bibig. Mataas na pamantayan. Mapait na ngumiti si Terence, sapat na niyang ipinagkanulo ang sarili niya sa pagsasabing ayos lang. Paf! Agad na iniluwa ni Martin ang karne at inabot ang kanyang tubig. Napatay mo ba ang taong maalat, Francine? Ibinaba lamang ni Francine ang kanyang ulo, masyadong nahihiya na tumingin kina Martin at Terence. Mabilis na sinubukan ni Martin ang iba pang mga pagkain, at pagkatapos i-dare ang mga ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ni Terence ng okay. Ang pag-label sa pagkain na ito bilang okay ay isang marka na talagang hindi karapat-dapat. Ang pagkain ngayon ay maaari lamang ilarawan bilang kakilakilabot. Talagang kakilakilabot. Francine. Ano? Dilat na dilat ang mga mata ni Martin. Hindi ito tulad ng karaniwan mong ginagawa. Lolo Martin, baka dahil sa araw na ito, magsasalita na sana si Terence para kay Francine nang pigilan siya nito. Hindi niya maipalam sa lolo niya ang nangyari ngayon, mag-aalala siya. Nagpa siya siyang maglinis. Paumanhin, lolo. Sinadya ko talaga. Sinasadya. Sinasabi mong sinasadya mong gumawa ng masamang pagkain.
Ano ang kahulugan nito? Hindi inaasahan ni Martin ang sagot na iyon. Sinabi mo sa akin na may darating na binata na gusto mong makilala namin siya ng isa't isa. Ayaw ko, kaya sinasadya kong malasahan ang pagkain. Maingat na sabi ni Francine. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.